is taga-palengke. Nagtitinda sila ng mga prutas, tsaka dati mga kamatis, kung ano, basta taga-palengke sila. Hindi ba tama ba ako na nung Japanese occupation, dahil 15 kayo magkakapatid, nag-worry si nanay na baka pag ganyang gyera, nagtakbuhan, maggutom kayo, tinatalian sila ng pagkain sa bewang? Paano, ano yung tinatali? Pag nagkakahiwalay-hiwalay kami, takbuhan, di ba? Oo. Pero kami pagkain. Anong klase yung tinali sa inyo? Tinapay. Ano pa? Tinapay, yun. At saka, may tubig, wala na? Meron tubig. May tubig sa plastic? Saan nilagay? Kamote. Kamote. Okay, tamang presence ng tubig. Para, ito, nilagay lang niya, binalot niya ng plastic, tapos itinali sa mga bata. Para nga naman, di ba? Tama naman siya. Magkahiwalay siya. Magkahiwalay kayo, they have something to eat. Parang Galing, ano? Mga panahon na yun, masyadong intense, masyadong Japanese occupation nga po. Takbuhan ng mga tao. Takbuhan, hindi natin naranasan yun. At saka, alam mo, ang si nanay din ang na-experience ko to for myself. Siguro yun nga, 5-7 years old ako. Sumasama ako sa farm sa Pangasinan. Sinasama niya ako sa Malasiki. Diyan Malasiki. Oo. Kaya medyo alam ko yung intonation doon ko na-experience na yung tinanim mo, yun ang sa palengke. Ititinda. So si nanay, napaka-hardworking. Sabi niya, titang, sabi niya, ito na yung mga kamatis natin. Pakintabin mo ha. Sabi niya, kasi hindi mabibili pag hindi makintab. Ganun, tapos ilalagyan namin sa Bilao, sa Blooming Street Market. Kaya nandiyan na sa Bilao, nakaupo na kami. Talaga namang magaganda. Oo. Tapos etong magandang parte. Mamaya, ayan na yung pulis. Illegal lang kami. Kumbaga, illegal yes. Sasabihin niya kaagad. Doon na siguro yung survival instinct. Doon nag-start. Sabi niya, bilisan mo tita, dali mo yung buong Bilao. Sa akin yung pinapadala dahil matanda siya. Medyo nakaka-trauma, pero parang sabi ko, kailangan maitago ko pa. Tatago namin, tapos pag wala ng pulis, babalik na naman kami sa pwesto. Dyan, masaya. Diba tama, ma? Kayo po, ikaw, ma, ikaw. Ano ba? Mami. Di ba't nagda-radio drama ka na noon? Yes, yun nga po. Hindi pa. Itanong. Paano ka daw na-discover sa radyo? Sa radyo? Ang teacher ko, ang aming advisor ang teacher ko, sumusulat ng radio soap opera. Sino teacher yan? Mrs. Edrosa. Miss Edrosa. Still remembers. Dapat, Miss Edrosa, sumusulat, sabi niya, sumusulat sa radyo ng soap opera. Sabi niya, merong ngayon, announcement ngayon na calling all graduates of merong audition sa sa DCRH. Sabi niya, mag-audition ka naman. Ayoko. Hindi ako marunong. Hindi. Kaya mo yan dahil ikaw magaling ka mag-perform. Mag-perform ka sa mga play. Kaya mo yan. Sabi, sige, yun nga. Nag-audition kami doon sa kanyang drama. Luckily, nakapasa naman ako. I was agad-agad binigyan ako ng PMC. Ayun na nga po sa radyo, marami po kayong karakter na ginagampanan. Kasi sabi natin kanina, usap tayo, si Mami, isang tao, kaya niya lahat ng karakter from a male to a female to the sound effects. Kasi nung araw, ang radio dramas is live. Pero walang take you cannot afford to say cut. Oo. Live Or excuse me, sorry. Andun na yun Hindi ka pwedeng Kaya yun. Kaya ako natuto ng kasi live, kunyari, yan na. Ikaw na. Wala pa yung mga kasamahan mo. As usual, mga late, ang iba na late. Hindi nakakaloka yun, di ba? Script ang mo. Mag-sample ka nga mag-sample ka ng iba-ibang boses mo, kahit pa paano. Yung ginagawa mo sa Prinsipe Amante. Ay, oo. Yan. Ang Prinsipe Amante. Kailangan makita kita. Ba't ka mong iyakan na naman? Kasi hindi ko makita si Prinsipe Amante. Kailangan makita ko siya. Nako, aalis ka na naman. Sana. Naku, magpaalam ka muna sa lola mo. Nay, eto ko papaalam daw. Saan ka pupunta? Ang delikado ngayon ng
Delikado kayo nang maglalakad, lalo na sa isang babae katulad mo. Ako, matulog na kayo, sa kagabi na. Oh, paano yan? Ayaw kang payagan ng lola. Pero kailangan makita ko siya. Kailangan makita ko siya. Yay! Ilang boses na yun? 4? Kailangan, to be a successful radio talent, you should be aware of people around you. Yung lahat ay isang, from mahirap, kung mahirap, mayaman, tapos sa lola, lolo, lahat. Kailangan, kasi it's voice acting. Voice acting. Para kang may television dito. So, pinapakinggan mo rin yung mga boses ng mga tao? Oo. Bakit hindi ka masyado naging active sa TV and films? Oo. Eh, ang ganda mo daw. Meron akong mga television. Okay. So, siguro nagka-edad na siya. Meron akong mga pelikula. Ano natatandaan mo sa pelikula mo? Laro ang apoy. Laro ang apoy with Armida Silvio Reyna. Yeah. Yung, ano yung kay Vilma Santos? Title nga. Oo, meron ka. Saka yung Happy House sa TV. Ha? Happy House. Happy House sa TV. Apartment 123. Ang gusto kong itanong, ano sa tingin mo yung pagkakaiba ng, anong mas preferred mo, radio acting o TV acting? Ano mas madali o mas mahirap? Mas mahirap ang radio. Ay, mahirap. mahirap ang radyo. Kasi boses lang. Walang cut. Oo. Tapos Mahirap ang boses radio. lang. Oo. Kasi pag sa TV, madali lang. Bakit? Eh, Nakikita ka. ka eh. Was this your dream as a child na mapunta sa radyo? Oo, Or hindi. talagang na by accident Oo, lang ito? I never Nag-audition? I never dreamt na mapupunta ako dito sa... Kaya lang, siyempre, kapag ng panahon, ma-encounter mo yung yun na pala, tuloy-tuloy na ako. From radio, tuloy-tuloy na ako. During the time po na nag-radyo kayo, si Daddy po, what was he doing? Iba rin. Oo. Or sa radio Siya, din siya. actually, with all due respect to my father who has passed away, parang tumayong breadwinner ng mother ko. Kasi my father was continuously being low. Kasi bata sila nag-asawa so hindi niya natapos. So, hindi siya nakakapagtrabaho ng maayos ang sweldo, kundi part-time lang. Kasi mama ang talagang kumakayod. How was that, Miss Tessie, growing up as the only girl? Naging overly responsible. Overly? Kasi laging wala si mama. Di ba, working mom. So, binibilin sa akin yung mga kapatid ko. At an early age, namamalengke ako. Tapos nakakaluto akong kahit papano, mga gisa-gisa. Kasi papakainin ko yung mga kapatid ko. Wala naman kaming, may maid ba tayo nun? Parang, wala. Labandera, planchadora, type lang. Tapos isusupervise ko yung nila, yung mga studies nila. Eh, paano po yan? Pagka may conflict at magkakapatid, ang mga anak po ninyo, Pinapalo. Nag-aawat, oo Pinapalo. So, palo na. May disciplinary action. So, alala si Papa, di ba? Pinapalo. So, naniniwala kayo na pag ang bata hindi nakinig, Conforme sa sitwasyon. Diba? gaano po kayo ka-stricto sa kanya? Oo, medyo. Hindi naman. Hindi naman. At saka in fairness to them, ang isang gusto ko sa parents ko, for both my mom and my dad, although sinasabi nila to study hard, hindi nila kami pinupush maging honors. Oo, which I like. And which I passed on to my son. So, I know you're good, can excel, please get good grades. Hanggang doon lang. Pero, dapat mag-number 1 ka. O, bakit hindi ka man lang nag-honor roll ngayon? Ano nangyari sa'yo? Bakit third honor ka? Dapat first honor. Hindi ako Hindi ako ganon. naniniwala doon. Diba? Sila doon natatama rin yung bata. Basta, sabi ko, wag ka lang lumakpa. Okay na sa akin. Basta matapos. Basta matapos. Oo. Saka wag ka mag-a-absent. Ikaw naman, syempre na wala na rin ang daddy mo. Oo. How close were you to your dad? Since only girl. Oo, very close. So, as a matter of fact, ang dad ko, mas madali ako mag-open up sa kanya kaysa sa kanya. So she's more of the disciplinarian. At saka, di ba yung Daddy mom, yung- kasi very, they can be very emotional, lalo na pagdating sa mga love issues, heart problems. Parang si dad ko, lalo yung first marriage ko, medyo on the rock, sa kanya ako nakaka-open up, hindi sa kanya. Dahil alam ko, iiyak lang siya eh. Gaano mo siya ka-miss?
Ay, Siyempre, oo. Lalo na nung, well, he passed away many years ago. Ano. Pero lalo ko siyang namimiss pag nasa Katbalogan ako. Kasi sasabihin sa'yo, ewan ko, Samar, where I was born and where my father was born, pag sinabi sa'yo na parang, uy, basta magwawaray sila, gano'n na, abo, kaya mo umugod hiperning, ha? Mo pag yakan kaya paganda, daddy mo, yung nakikita The way. mo nila, oo, The way you talk. nakikita niya sa, Do you look like him too? hindi Not so much, masyadong ano? physically, pero yung, Medyo sama. yung the way I carry myself, or the way yung personality ko, o yung may gesture kang, di ba may gano'n din, nakakatch ng matatanda. So, tapos lahat magsasabi, sangkay, baya na ako ni Ferning. Ibig sabihin ng kaibigan namin, parang ang dami-dami nagsasabi ng gano'n sa'yo. Tapos magnanarrate sila ng specific instance na kung saan parang tuwan-tuwa sila kay Ferd, sa father ko, na nagsasasaya o may sinabi, na parang, you know, he's still around in their hearts, no? So, lalo mo, sasabihin ko minsan, sabi ko, tama na, nalulungkot ako lalo niya. Ay, sorry, sa kanila lang yan. Pero gano'n. They get very sentimental about my dad in Samar, no, ma? Buti nga, marunong ka mag-waray. Ay, practice kasi. Maaram kay... Mangasinense. Da is it labat? Yung, ang Pangasinan hindi masyado. Ang hirap Pero eh. yung wara, yun ang ginagamit namin sa ano. Yung kasing father lalo na ko. sa mga maids namin. Eh, si Mami, pwede mo ba impersonate na nagwawaray? Or kahit na something katulad nangyari kanina, alam mo na te, nangyari kanina. Gusto ko na makita ko. Gagawin ko yun sa 80th niya eh. Spoofing ko siya. Oo. Hindi, palagi siya yung ano, may pagka-OC. O, Tess, ang pagluluto ni Sotang Gisado, ha? Kailangan mo na, ano magigisa? Hindi mo muna igigisa. Pakuluan mo muna yung manok. Ba't ka nagigisa agad? Naintindihan mo? Ha? O, tapos nun. O, yun, pwede ka na igisa. Igisa mo muna yung bawang. Huwag mo unahin yung sibuyas. Hindi pwede mauna yung sibuyas. Bawang muna. O, bawang. O, yung sotanghon mo, kailangan hindi local, ha? Yung imported kasi, naku, masyado Malagsa. yung... malagsa. Ganun po ba? Oo, ang dami mong tips makukuha sa kanya. More important announcements and memorable moments when we come back here on One Proud Mom